Hello guys! Magandang umaga po. Ako po si Saiton. Welcome back sa aking channel. Sa ngayon ay araw ng Huwebes. Anong pizza na ba ngayon? Titingnan natin. Pizza 7 na ngayon. Napakabilis ng paglipas ng panahon. So, guys, magandang umaga po. At kumusta na kayo? Unang-una, maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon, nandito ako sa aking trabaho. Meron pa tayong 30 minutes. Pwede pa akong makipagkwentuhan sa inyo bago ako mag-log in. So, bago tayo magkwentuhan, ay una nga ay ako'y nagpapasalamat. Pangalawa, iniimbitahan ko kayo na subscribe or suportahan ang aking channel. At pakipindot nyo po ang notification, piliin nyo yung all para updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At yun nga guys, isi-share ko sa inyo yung aking bagong natuklasan na pampaganda na galing Pilipinas pa yun. Isang sabon siya pero effective talaga siya dahil sa ginagamit ko siya. At ngayon, bali pang-4 na araw ko siyang ginamit na pero ako ay talagang na-amaze. Nagagandahan talaga ako sa sabon na yun. At mura lang yun sa Pilipinas. Actually, made in Thailand siya. So, Friday or Saturday, i-reveal ko sa inyo dahil bukas wala akong pasok dahil kumuha ako ng isang araw na holiday sa akin. So, gusto kong magpahinga. So, i-reveal ko kung anong sabon yun. Maganda talaga siya guys. Hindi ko sukat akalain na maganda talaga siya. Dahil hindi ko talaga siya ginagamit. Matagal na siya sa akin. Hindi ko siya ginagamit. Pero ewan ko ba kung bakit ko isang araw, sabi ko seryosohin ko nga yung paggamit nito. Ayun nga. At gumagana siya. So anyway guys, ang pagkukwentuhan po natin ngayon ay malungkot. Hindi ako masaya. Oo, sa aking ibabahaging kwento sa inyo dahil sa, alam mo, bagaman itong si Banda mayroon konting pagkukulang sa kanyang kaisipan or para siyang bata mag-isip, pero kung papakinggan nyo yung mga sinasabi niya, based sa mga tanong ni Boss GB, ay napaka matalino niyang tao, ito si Bandam. Oo. Nakakalungkot dahil sila ay yun na nga susurrender na sa DSWD at hindi ko rin maintindihan kung bakit nila ginagawa ito sa mga vlogger na mga nakakatulong naman. Hindi naman nila napapabayaan, bagkus napapabuti yung mga ating mga kababayan na mga nasisiraan ng bait. Hindi ko maintindihan ang DSWD kung bakit nila yun ipinagbabawal na gawin ng natulungan. Meron akong napanood na ang sinasabi kasi nga raw nagagamit yung hindi. Para sa akin, hindi ho sila nagagamit. Natural na bibidyohan po sila ng isang charity vlogger para makilala sila ng pamilya nila. Paano sila matatagpuan or paano sila makikilala ng pamilya nila kung hindi nila bibidyohan yung tao. So, hindi yun sa ginagamit. At saka, common sense na lang din. Halimbawa, syempre, binibidyohan para makalikom ng panggastos para maipagamot sila. Yun ang sa akin, guys. Kaya, nakakalungkot dahil sa kukunin na nga sila sa shelter kay Daddy Frankie. Alam nyo, meron akong napanood yung mga tinulungan ni Vince TV. Pinapanood ko rin kasi si Vince TV. Nakita ko yung kanyang mga tinulungan. Nung kinuha sila nung DSW, ayun, bumalik guys sa nasa lansangan ulit. Tapos, madugyot ulit sila. Oo. Madugyot ulit sila, tapos, ayun, katulad nung dati. Ngayon, nakita siya ni Vince TV, ibinalik, kinuha ulit siya. Oo, pinaliguan ulit siya, inayusan ulit siya. Kinuha ni Vince TV. At ito yung hindi talaga magandang, bakit kinukuha? Nagtatanong lang ako guys kasi hindi ko talaga maintindihan kung bakit nila ay kinukuha or
pinagbabawal yung ganito sa mga taong tumutulong naman inaalagaan. Si Daddy Frankie, tingnan nyo, oh, ang dami niya nang inalagaan ng mga, gumanda yung kanilang mga buhay, gumanda yung kanilang mga itsura, gumanda yung kanilang mga, kalagayan. Oo. Lalo na kapag nakatira sila sa shelter, alaga sila, kumukuha pa si Daddy Frankie ng tagaluto, taga-asikaso sa kanila, guys. 'Di ba? Si Ate Feli, 'di ba? At napakabait naman nitong si Ate Feli. Alam mo, itong si Bandam, bagaman meron siyang konting problema, pero guys, maunang kanyang isip, kumbaga matalas ang kanyang isip. Oo, tingnan mo yung mga sinasabi niya. Hindi siya kasasama sa DSWD. Kahit pilitin siya, hindi siya sasama. Mananatili siyang titira kay Daddy Frankie dahil siya ay masaya at naaalagaan siya ni Daddy Frankie at hindi na rin din naman siya itinuring na iba. Parang anak-anakan na rin siya, kumbaga, at palagi siyang may pera, palagi siyang may pocket money, at yung mga ibinibigay ng mga umi-sponsor sa kanya, yun ay buong-buong binibigay ni Daddy Frankie kay Bandam, at nakakapag-ipon pa si Bandam. So, napakasakit talaga kung iisipin dahil sa malaking naitutulong ng mga charity vlogger sa mga kababayan natin na mga naiibang landas, kumbaga napapariwara, nasisiraan ng bait dahil sa depresyon, stress, etc. So, ito si Bandam, napakatalim ng kanyang pag-iisip. Pero talagang ginigiit niya kay Boss GB na hindi siya sasama kahit anong gawin pa ng DSWD ay hindi siya sasama. Susuntukin niya nga raw. Susuntukin niya nga raw. Wag naman, Bandam. Baka mamaya ikaw pa yung makasuhan. Pero sa tingin ko talaga hindi sasama si Bandam. Kasi based sa mga videos na napanood ko kay Daddy Frankie ay naranasan na rin ni Bandam yung mapunta sa bahay ampunan at yun nga, umalis siya doon dahil hindi maganda yung nararanasan niya. Dito kay Daddy Frankie, ay napakasaya niya, malinis siya, palagi siyang busog, at naisasama siya ni Daddy Frankie kung saan sila nagpupunta sa kanilang mga misyon. At ayun guys, yun lang talaga, napakalungkot. Bakit kasi ginagawa ito ng DSWD? Ano kayang pagkakamali? Sa tingin ko, wala naman maling ginagawa itong mga katulad ni Vince TV, katulad ni Daddy Frankie. Kasi ang meron akong ang sinasabi raw ay pinagkakakitaan. Hindi ho, para sa akin hindi nila pinagkakakitaan yung tao dahil nga raw binibidyohan. Natural, bibidyohan nila para makita sila nung kanilang pamilya or mga kamag-anak para sila ay kunin kapag sila ay maayos na. Kaysa yung pagala-gala sila dyan sa kalsada. So, at saka isa pa, siyempre naman, ginagawa nila ng content yan para meron silang isuporta doon sa tao. Ikaw kaya yung magmula Pangasinan hanggang Makati, hanggang doon sa pagamutan, saan ka kukuha ng pambibili ng gamot? Saan ka kukuha ng isusuporta mo dito sa mga tinutulungan mo? 'Di ba? Kaya nga gumagawa ng paraan yung mga charity vlogger para din doon sa kanilang mga tinutulungan. Siyempre guys, hindi naman mayaman yung mga vlogger. Hindi naman yan mga mayayaman. Siyempre, kumbaga, give and take lang yan. Pag nakakuha sila ng konti, igagastos din nila yan doon sa kanilang mga beneficiary. Katulad ni Daddy Frankie, napaka-transparent na tao. Oo. Makikita mo talaga, si Ate Nida, tingnan mo. Si Ate Nida, hindi niya binibigyan ng malaking pera, pero tingnan mo, pinapagawan siya ng bahay. Oo. Hindi siya binibigyan ng perang malaki, 2,000, mga ganyan. Pero tingnan mo, may bahay siyang maganda. O, di ba? Napakalaking bagay talaga guys yung mga ginagawa nitong mga charity vlogger na ito. Ang dami nilang natutulungan.
Kaya lang minsan yung mga ibang mga natutulungan nila parang hindi dapat tulungan kasi abuso ang ang nangyayari. Pero wala naman talagang perpekto sa mundo kaya 'di ba, lesson learned na lang. So, yun guys. Ito talaga si Bandam, tingnan natin kung ano talaga mangyayari dito. Si Kuya Oliver, 'di ba? Ang laki ng pagbabago ni Kuya Oliver. Mantakin mo, yung e-box niya na ang kanyang kinakain. Pero tingnan mo ngayon, napaka na, sumasagot na, matino na. Bagaman may kunting-kunti na lang na problema. Pero sa tingin ko, okay na si Kuya Oliver. Ang problema lang talaga ni Daddy Frankie na walang pamilya. Yung dalawa, si John at saka yung isa, nakalimutan ko yung pangalan niya. Oo. Wala talagang pamilyang tumatawag man lang or wala. So, kaawa-awa. Kapag napunta sila sa DSWD, kawawa sila. Kulong sila doon. Wala silang kalayaan. Dito, kahit papaano nagpupunta sila sa swimming pool, nagsiswimming sila, o So, sa DSWD, kapag ikinulang ko na doon ka lang, mas lalo kang mababaliw doon. Dahil sa dami ng mga ganung klaseng mga problema, tapos ihahalo mo itong mga ito, nako, Diyos ko day, lalo silang ma-stress, lalo silang depression, babalik yung kanilang kalagayan. Ayun guys. So, sana naman payagan na lang yung mga charity vlogger na hayaan na lang doon. Total may kapasidad naman si Daddy Frankie, si Vince TV, or sino pa man ang gumagawa nito. May kapasidad naman silang dalihin sa kanilang bahay. May mga shelter naman silang pinagdadalhan dito. At naaalagaan naman, nakikita naman kasi nabibidyo nga Kaya nakikita natin kung anong mga nagaganap sa kanila. So guys, nakakalungkot lang talaga. Sana naman wag naman, 'di ba? Sana naman ay hayaan na lang na alagaan ng mga charity vlogger yung kanilang mga nare-rescue kasi kawawa talaga sila. So anyway guys, hanggang dito na lang muna yung aking pagkikipagkwentuhan at alam nyo guys, marami akong allergy. Actually, ang kati ng mata ko dahil sa pollen. Nakakainis dito kapag yung ganito yung magsasummer, sobrang dami ng allergy ko. Makati rito, Makati dyan, kung saan-saan guys. So guys, hanggang dito na lang muna at suportahan nyo po ang aking channel at maraming salamat sa inyong lahat. See you on my next video. Bye-bye.